So sa latest interview nga po sa Gilas head coach na si Coach Tim Cone, ay sinabi niya na wala pa daw kumpirmasyon kung ang 7'3" player na si Kai Sotto ay maglalaro para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers window ngayong buwan at maging sa nalalapit na Asian Games nitong September. Dagdag pa ni Cone na sa kanyang pagkakaalam umano sa ngayon ay naghahanda si Sotto para sa NCAA at umaasang magkakaroon ng oportunidad para makapaglaro sa NBA. Matatandaan natin na ang huling beses na naglaro si Sotto para sa Gilas Pilipinas ay noong November 2024 pa sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Base naman sa opinyon ng ibang mga fans ay kung ayaw na daw ni Sotto maglaro para sa Gilas ay wag na umano itong pilitin at pag-aksayahan pa ng panahon. Giit pa ng mga fans na mas marami pa daw potensyal na players mula sa PBA na gustong sumali at pwedeng i-develop ang skills. Ganun pa man ay abangan at suportahan po natin ang national team para sa 4th window ng FIBA World Cup Qualifier sa susunod na linggo at sa Asian Games na siyang nakatakda ng ganapin sa September 19 hanggang October 4 sa Nagoya, Japan. Sa kabilang banda naman mga idol ay plano nang magretiro sa paglalaro ng 9-time PBA MVP na si Junmar Fajardo para sa Gilas Pilipinas National Team. Inaasahang huling 2 laro na lamang ang gagawin ng San Miguel Beermen player sa FIBA World Cup Asian Qualifiers 4th window laban sa bansang Jordan at Iran sa MOA Arena na gaganapin ngayong buwan. Giit ni Tim Cone na plano na talagang magretiro ni Fajardo, subalit nakumbinsi pa daw nila ito na lumahok pa sa huling pagkakataon. Matatandaan natin na si Fajardo ay naging parte ng Gilas ng 13 taon at sa loob ng mga taon na ito ay talagang nagpamala siya ng matinding tibay at galing sa larangan ng basketball sa international. Mula sa pagbasag ng Korean Curse noong 2013, sa pagtapos sa 4 na dekada na pag-aantay ng tagumpay sa World Cup hanggang sa pagsilat sa World Number 6 team na Latvia, ay lahat ito ay naging parte si Abay. Kaya naman kahit hindi siya gaanong naging dominante bilang Gilas player kumpara sa PBA, ay hindi pa rin matatawaran ang serbisyo at panahon na inilaan niya upang magserbisyo para sa bayan. Samantala, muling nagbalik ang Ateneo Blue Eagles matapos manalo kontra sa Our Lady of Fatima University Phoenix na ginanap sa Pinoy Liga Big Dance Clash nitong linggo lamang sa mismong home court ng Ateneo sa Blue Eagle Gym. Kahit kakalipas pa lamang ng Dipakulaw team building incident noong nakaraang buwan ng Hunyo, ay talagang nagpakitang gilas ang Ateneo Blue Eagles, kung saan nagbigay pugay na din sila sa mga yumaong kasamahan nila na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Isa sa mga bumida sa pagbabalik ng Ateneo ay walang iba kundi ang super rookie na si Kiefer Alas na siyang gumawa ng 12 puntos at may kasama pang 5 rebounds and 2 assists. Ayon naman sa interview ng bagong Blue Eagles head coach na si Louie Alas, ay laking pasasalamat nila na nakabalik na sila sa paglalaro. Nang tinanong naman ito patungkol sa performance ng kupunan, ay sinabi ni Coach Alas na inasahan niyang mahihirapan sila. Ngunit sa 2 linggo nilang pag-eensayo ay kinausap niya daw ang buong team na magkakaraos at malalagpasan din nila ang lahat ng mabibigat na pinagdadaanan nila. Naging emosyonal din si Coach Louie Alas nang muling marinig na kinanta ang Ateneo hymn sa Blue Eagle Gym. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.